Mga kapatid ko kay Kristo, ang atin pong ibanghilyo ngayong linggo ay isa sa maring pinakasimpleng kwento ni Jesus, ngunit isa rin sa pinakamalalim, ang parabola ng Pariseo at Publikano. Publikano na maniningil ng buwis. Sabay silang nagdasal sa templo. Ang Pariseo ay tumayo ng buong yabang at sinabi, "Salamat po Diyos dahil hindi ako katulad ng iba, mga makasalanan, mandaraya at lalo ng publikano." Nandamay pa ang mayabang ito. Minsan sa ating buhay ganyan po tayo minsan sa sobrang napakataas ng tingin sa ating sarili. At kapag tayo'y mananalangin, "Salamat Panginoon, hindi ako katulad niya, nagtuturo pa ng iba." Bakit hindi madaling tingnan ang ating sarili? Kagaya ng sinabi o kagaya ng isang publikano, mahilig magturo ng kasalanan ng iba, mahilig mamuna ng kapwa. Unahin muna ang sarili bago ang iba. Kagaya ng publikano ngayon, no? Ang sabi niya, "O Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan." Tinuruan tayo kung paano magdasal. Magdasal ng may pagpapakumbaba. Hindi yung nagdasal ka na nga lang, nagyabang ka pa. Sino po ang ating susundin ngayon sa katuruan ng ating Panginoon? Ano ang sabi ng Panginoon? Ang publikano ang umuwi na kinalulugdan ng Diyos, hindi ang Pariseo. Alam niyo po ba ang Pariseo, ang magkaibang grupong ito? Ang Pariseo, sila po yung mga Hudyo, mga relihiyoso, na sa tingin sa kanilang sarili ay wala silang kasalanan. Mga Hudyo po sila. Mga Pariseo, magpapakataas ng sarili, papaimbabaw. At sino po itong publikano? Ito po yung taong makasalanan, kolektor ng buwis, na hindi nga niya makatingin sa langit dahil nare-recognize niya ang kaniyang kamalian. Ang tunay na panalangin ay nagmumula sa kababaang loob. Ang Pariseo ay nagdasal pero ang laman ng kaniyang panalangin ay sarili niya. Minsan tayo magdasal, ipinagdarasal natin ang ating kapwa na may masamang mangyari. "Panginoon, sana po ang kaibigan ko ay ganito, ganyan ang mangyayari." Sa tingin niyo po ba'y pakikinggan yan ng Diyos kapag pati ang ating panalangin ay panalangin masama sa ating kapwa? Pinuri niya ang sarili, hindi ang Diyos. Samantalang ang publikano ay totoong nagdasal dahil kinilala niya ang kaniyang kahinaan at humingi ng awa. Minsan sa ating buhay ganito rin tayo. May mga pagkakataong nakalimutan nating magpakumbaba sa harap ng Diyos. Kapag may kunting tagumpay, nakalimutan nating magpasalamat. Kapag may nagawa tayong mabuti, gusto agad nating mapansin. Pero tandaan natin, mas malakas ang panalangin ng pusong mapagpakumbaba kaysa sa bibig ng magaling magsalita. Kaya kapag kayo'y piling ninyo, pinupuna kayo ng kapwa, hayaan nyo lang, mapupudpudin ang mga ipin nila sa pamumuna sa inyo. Mag-focus lang kayo sa gawaing makadiyos. Focus lang kayo sa mga gawaing mabuti. Kapag may narinig kayo sa inyong kapitbahay o maging sa inyong katrabaho o maging dito sa mga lingkod ng simbahan na walang ibang inaatupag, ang kamalian na lang ng iba, hayaan nyo lang. Ang Diyos ay hindi bulag. Ang Diyos ay hindi bingi. Nakakakita siya
sa bawat isa sa atin kung sino man yung totoong nagdarasal. Kaya hayaan nyo lang. Darating din ang araw na ipaparamdam din sa kanila ng Diyos. Katulad ngayon sa ating mga pagbasa. Nakikinig ang Diyos sa tinig ng mga dukha at mapagpakumbaba. Sabi sa unang pagbasa mula sa aklat ni Sirach, hindi bingi ang Diyos sa daing ng dukha. Ang panalangin ng naaapi ay tumatagos hanggang langit. Kaya mas mainam nang magpakumbaba tayo. Kapag tayo po'y inaaway, huwag nyo lang mag-respond ng masama. Gulo lang din ang ating sasapitin. Kaya marami sa atin ang dumadalo sa misa, dala ang bigat ng problema, mga may sakit, may nawala ng trabaho, may nasaktan o may nawala ng pag-asa. Pero sinabi sa ating salmo, dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Hindi kailanman bingi ang Diyos kagaya ng aking sinabi. Ang bawat luha na tumutulo ay naririnig yan ng Diyos. Ang bawat buntong hininga ay panalangin din. Lalo na kung ito ay may halong pananampalataya at kababaang loob. Kagaya ng sinabi sa huling gospel natin, ang sinumang magpapakataas sa kanyang sarili ay ibabagsak ng Diyos. At sino naman pong yung magpapakumbaba ang siyang itataas ng Panginoon. Kaya bagamat maraming pagsubok, hindi bumibitaw sa atin ang Diyos. Alam niya ang ating gantimpala ay hindi mula sa papuri ng tao, kundi sa Panginoon na tapat. Ito rin ang paalala sa atin, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Gawin lamang natin ang tama, sapagkat ang kabutihang ating ginawa ngayon dito sa lupa ay aanihin din yan natin sa langit balang araw. At makonvert yan, ang kabutihang yan, into eternal life. Amen.